Hello? Paano naman yung batas ng gobyerno? Example, mga ang mga nagdesisyon, mga judges. Yes, bro. Paano yung When it batas ng comes to, gobyerno? Kung pinatawad, bro, halimbawa, kahit makasalanan yung tao, pero pinatawad ng Yes. judges dahil sa pera, paano yun? Pinatawad na rin ng Panginoon. when it comes to faith and morals talaga, bro, ang masusunod diyan simbahan. Kaya nga sa mahabang panahon ang simbahan talaga nakikipag punong braso yan sa gobyerno kasi ay matagal na panahon na ng gobyerno talaga ay sumasalansan sa simbahan, no? Parang ina-under ng gobyerno ang church, which is malbaliktad dahil nauna pa ang church kaysa gobyerno ng modernong panahon. Tandaan po natin yan, nauna ang simbahan at kung titingnan natin ang kasaysayan, ang simbahan ang nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi ang gobyerno ang nagbigay ng kapangyarihan sa simbahan. No? Yan ang totoo talaga diyan. Pero ngayon dahil nga malakas na ang gobyerno, sumasalangsang sila sa turo ng simbahan. At ngayon, gumagawa na sila ng sarili nilang batas na hindi naaayon sa simbahan dahil karamihan sa gobyerno ngayon hindi nakapananampalataya ng simbahan. So, yung sinasabi mong mga inaalaw ng gobyerno na batas, bro, kung naaayon sa simbahan, pasok yun. Pero kung hindi, mag-aaway talaga ang gobyerno at ang simbahan, bro. Paano maramdaman ng tao, paano malaman ng tao na siya ay pinatawad ng kanyang kasalanan? Ibig sabihin, halimbawa, nangumpisal ka na, tapos paano mo malalaman o maramdaman na ikaw ay pinatawad na? Okay, bro, salamat. No, it talks about faith, no? Faith yan, bro, no, na revelation ng Diyos galing sa atin. Sabi kasi ng Diyos, yung pakibasa, bro, dyan daw, Juan 20:23. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yan. So, when regards dun sa tanong mo, bro, it requires faith, no? Na ang Diyos sa kanyang kabutihan nagbigay ng seguridad or assurance na ang mga taong makasalanan kapag pumunta sa pari at tumingi ng patawad ay pinatawad na nga. Bakit? Dahil sa pari. Sabi sa Bible, anuman ang inyong ipahintulot, Mateo 18:18, ay pahintulutan sa langit. Kaya pag pinahintulutan ng pari na patawarin ng iyong kinonfess na kasalanan, pinatawad ka na. Ang hindi ilang gagawin ng pari, bro, na hayaan ang mga batas na ipapasa ng gobyerno na against sa pananampalataya at moralidad ng simbahang Katolika. Regarding naman sa, kasi karamihan kasi ng kasimbahan, lalo na sa mga probinsya, tawag ito, minsan isang pari lang o kaya dumadalaw lang pari dun sa mga malalayong lugar. Bihira lang sila nakapagpakumpisal. Paano naman during sa misa, maraming beses na nagsasabi ang mga tao sa misa na yung humingi sila ng tawad. Ibig sabihin ba, hindi pa rin sila pinatawad ng Panginoon? Kasi dapat sa pari talaga. Yes, bro, no, kasi specific kasi ang utos ng Diyos, no? Kailangan sa pari ka pumunta. Bakit, bro? Ang Diyos ay banal, no? At sa kanyang kabanalan, hindi niya kayang makinig o tumingin sa taong may bahid ng kasalanan. Isaiah 59:2 ka, bro, dyan daw, pakibasa, bro. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kita mo, bro, hindi tayo marinig ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa kaniyang walang humpay, walang putol na pagmamahal at awa sa tao, nagbigay siya ng paraan. Ganun kabait ang Diyos. Ano yung paraan niya? Dahil tao tayo, doon tayo humingi sa tao ng patawad. Pero yung tao kasi na yon ay piniyalan or
appointed no by God. Kaya nga kung balikan natin kanina yung binasa natin sa Juan 20:23, ang sino mang patatawarin ninyo, specific, ninyo, sino yung ninyo ngayon? Mga kaparian yan. Dahil pakibasa nga bro dyan yung Revelations 1:6 bro. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian, kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kita mo bro, kaharian ng mga pari. Kaya nang sinabihan niya na ang sino mang patatawarin ninyo, refers sa mga pari bro, ay patatawarin sa langit. Kaya may assurance tayo na napatawad ng Diyos ang ating kasalanan dahil may nagsabing pari na pinatawad ka na. I absolute you from your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi sinabi ng Diyos, I absolute you in the name of my name. Hindi ganun. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dahil sila ay mga tagalpaglingkod ng Diyos, bro. Ang pinakatanong ko kasi, ganito ang mga pari, lalo na sa probinsya, bihira nagpakumpisal. Kahit nga sa syudad bihira din nagpakumpisal Ang tanong ko kasi maski mga pari, alam nila, bihira sila nagpakumpisal. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin siya nagbigay ng ustiya? Tuloy-tuloy pa rin nagbigay ng nagpa-communion sa mga tao. Yan talaga ang isa sa kakulangan. Kakulangan ng gawain o gampanin ng mga pari. Hindi naman lahat ng pari Karamihan talaga sa pari, lack of catechism. No, sabi nga ng mga ka-obispuhan natin, Catholicism is more on sacramentalized, no? Not on on catechism. So kinulang tayo doon sa pagkakatikay sa mga tao. Well, hindi naman doon lang bro, kasi sa CCC din natin, tayo din, mga membro ng Katoliko, ay tinatawag ng simbahan na aralin ang ating pananampalataya. So hindi natin masisi lahat ng pare kung kulang sila sa pagpapaalala. Pwede rin natin sisihin ang ating sarili kung bakit di natin inaalam ang ating pananampalataya, bro. Paano yun? Kasi narinig ko rin madalas dito na pagka hindi ka nagkumpisal, nadagdagan yung kasalanan ng tao ng communion. Samantalang wala nang maatila. Yes, bro, no, I believe as a Catholic, kasi dumaan ako sa pagkabata Lumaki ako bilang Katoliko na tinuruan mangumpisal. At I believe lahat ng Katoliko tinuruan mangumpisal. Tinuruan ano ang kahalagahan ng pagpangumpisal. Ngayon, hindi na kasalanan ng mga pare kung kinalimutan yan ng individual na Katoliko. Kaya nga tayo, ang ating part as a Katolik, alamin ang pananampalataya. Dahil bakit? Hindi lang para maiwas mo ang iyong sarili sa kasalanan, kundi ikaw din mismo pa-spread ng katotohanan. Dahil bilang Katoliko, nasa atin ang pagkapari ni Kristo, pagkapropeta ni Kristo at pagkahari. At ang tatlong attributes na yan, tumutukoy yun sa pagpapahayag sa Ebanghelyo. Kasama doon ang pagpapangumpisal. Kaya wag natin isisilat sa mga pari kasi tayo din ay mga pari. Dalawa ang uri ng pari, common priest at ministerial priest. Yung mga pari natin, mga ministerial priest yun. Sila yung gumaganap ng gampanin, sila yung pinili ng Diyos para gawin yung mga bagay sakramental. Tayo mga pari din tayo. We are common priest na bilang binyagang Katoliko, tayo ay nabahaginan nung pagkapari ni Kristo. Kaya pwede mo rin questionin yung sarili mo, bakit hindi mo alam? Gayong pari ka naman. So wag nating isisilat sa simbahan, bro. Tanungin natin ang sarili natin, ba't di ko alam? Katoliko naman ako, pari naman ako. Ba't kaya, bro? Actually, hindi ko sinisisi. Kasi madalas ko dito sa punto na pag ikaw nag-receive ng communion na binagdagan lang kasalanan mo. Isal o saan ka mong isal, hindi naman nagpakumpisal.
Yes bro, kasi Di pa pa, hindi ka makareceive Yes, bro. ng dala sa ganyan. Ganun ba yun? Ganun ba yun? yes, di ba sabi ko nga kanina, yan ang as a whole, church kasi as a whole, no, marami talagang nagkulang sa kaalaman. Kaya nga sa Bible, ang aking bayan ay nalaglag dahil sa kakulangan sa kaalaman. Kahit mga pari, kulang talaga sila sa pagkakatikais, bro, no? Dahil mostly pari sa panahon ngayon, ni mga sa modernong panahon, mostly pari, bro, focus on pastoral. Marami nga tayo nakikinig mga pari na yung pagpapanggamot ng mga albularyo is valid, pupwede yun. Which is mali naman yan, hindi naman yan tinuro ng simbahan. Yun ang problema. Kaya nga ikaw, bilang Katoliko, ikaw din mismo, alamin mo ang aral mo. Para hindi ka maguyo ng sino mang pare. Dahil, ayon sa mga santo natin na pinahayagan ng mga private revelation ng Diyos, ang pinakakalaban ng simbahan, hindi ang tagalabas, ang tagaloob mismo. Ibig sabihin yung mga membro ng simbahan na nagtuturo ng mali. So yun ang dapat nating alamin. Huwag nating pinpoint yung isang daliri natin sa pari lang. Bakit? Yung 4 na daliri nakatutok sa'yo. Ikaw din questionin mo sarili mo, ba't di mo alam ang pananampalataya mo? No? Hindi tayo binigyan ng pari para sisihin sila. Binigyan tayo ng pari para mag-minister sa atin. Pero yung aral, bro, hindi lamang pari ang binigyan ng karapatan na maalaman natin, ikaw bilang Katoliko, may karapatan ka na aralin. Inutusan tayo ng simbahan ng Diyos na aralin ang ating pananampalataya. Kaya hindi natin pwede masisi ang mga pari kung hindi nila ituro yan sa atin. Bakit? May part tayo na malaman ng kusa kung ano yung aral natin. Hindi ko gano'n na nakuha o naintindihan ng kanyo bro John rin. Kasi ang kuwan ko nga, simplified ko bro as a whole, no, ang buong simbahan may aral. Okay? Mayroon tayong katekismo, marami tayong mababili na mga libro diyan na ipinahayag ng mga obispo natin about sa ating faith. So, kung sa baga, hindi na kinakailangan na ang pari pa ang magsubo sa iyo ng kakainin mo. Bilang Katoliko, kung talagang mahal mo ang pagkakatoliko mo, mahal mo ang pagpapanampalataya mo, kailangan bumili ka ng aklat Katoliko para malaman mo kung ano yung dapat mong iwasan bilang Katoliko. Ngayon, bakit hindi sinasabi ng mga pari during Mass? Sabi ko na nga, maraming mga pari kulang din sa pagkakatikais. Kasi maraming mga pari sa ngayon na panahon, modernong panahon, more on pastoral. More on pastoral. Sila yun lang, paano nila i-preach yung gospel. Hindi nila alam paano ikatikais yung mga Katoliko sa tama na aral. Kasi marami tayong makikita ngayon, mga pari nagtuturo na lumapit sa mga albularyo which is mali. So, ang problema dyan, yung paring walang alam. So, ikaw, bilang Katoliko, huwag kang umasa sa pari lang. Dahil ikaw nga, mayroon kang task Ano ba yung task mo bilang Katoliko? Task mo na maalaman ano ang aral ng simbahan. Bakit? Isa ka sa nabahaginan ng pagkapropeta ng Diyos. We are the modern prophet. No, ayon sa mga theologians. Tayo mga Katoliko, modernong prophet. So sa paanong paraan? Pagtulong sa simbahan na ipalaganap yung salita ng Diyos. Dahil pari tayo, common priest tayo. Mayroon tayo attributes no ng pagkapari, pagkapropeta at pagkahari ng ating Panginoong Jesucristo. So mayroon tayong part bro na malaman din ano yung aral. Huwag nating iasa lahat sa pari. Kasi hindi lahat ng pari ay talagang nag-focus din sa pagkakatikay sa mga laiko. Ngayon kung iuukol natin sa lahat ng pari ang kasalanan, dapat questionin mo rin sarili mo, ba't di mo inaral yung pananampalataya mo, no? May ka rin, may part ka rin na dapat questionin kung bakit di mo alam yung pananampalataya mo, bro. Bro Junri. Yes, bro Angel.
may nagtanong din sa atin dito ng ganyan eh. Bakit daw hindi alam ni Father yung tungkol? Minsan, may nagtanong kung pwede daw magsubo ng Austrian live-in, yung civil marriage, di ba? So, ang tinatanong nila, tapos ang dami pa daw alam, maraming mga pare na hindi alam. Dito rin minsan dito rin sa Japan, no? Kaya kahit saan naman po, kapatid, no? Nagtatanong, kahit kami naman eh. Minsan ako, siyempre pag may alam ka na, talagang ako napapapikit na lang ako eh. So walang ito yung pagtataka, lalo na sa mga katedral sa atin. Libo-libo, no? Libo yung tao. Tapos pakita mo sa kumpisalan, mabibilang mo lang sa kamay yung nagkukumpisal. Pero yung nagko-communion, pila-pila. Hindi nagkukumpisal lahat yun, ha? So, yung tanong mo, ganun, siyempre, tanong din natin yan. Pero, sabi ko na lang, sinagot ko dun sa nagtanong, bakit po ganun, bakit ganun? Eh, sabi ko, kung ikaw, alam mo na, may batayan naman kaming binibigay rito sa punto por punto, kapatid, eh, alam mo na, ikaw na lang sumunod. Kasi, ngayon, naintindihan po natin na sina Father, sobrang busy yan sa pastoral at mga sacraments. Kasal, binyag, misa. So kung may hindi man lang sila may marami silang pang hindi nalalaman sa catechism, code of canon law, exorcism, pagpasensya na rin po natin. Kaya nga tayo na lang kung alam natin ngayon, tayo na lang po sumunod, no? Yung nagtanong dito, paano po yun? Yung isa, nagkumpisal siya, ganito, binigyan ako ng absolution, ganito, ganon, pwede daw ako kahit live-in pa rin ako. Sabi ko, binasahan po namin kayo ng batayan. So kung may batayan, kayo na lang po ang magdi-decide. Susundin nyo ba yung batayan dito sa punto por punto? O si Father na wala naman, against siya dun sa sinabi ng catechism? Okay? So yun lang po, kapatid. Yung mga nalaman mo rito, nasa sayo na lang. Pwede mo i-apply yan. Pwede kung ikaw nalaman mo ng bawal magsubong hindi nagkumpisal, may mortal sin, ikaw po sumunod. At ang pwede mo the best na magagawa, i-share mo ito. Kasi talagang hindi po lahat na kaya ng pare, kapatid, no? So pagpasensya natin mga pare, kaya tayo, ang puto por puto, ang purpose niya mag-aral. Pag natuto, gawin na lang po ito at isabuhay, kapatid, no? Nasa atin na lang yun. Salamat po. Sige po, salamat po, Bro Santos, Bro Angel Santos.